Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamatyas. Update naman tayo dito sa katatapos lang at mainit-init pang naging bakbakan between Super Grandmaster Wesley So and Super Grandmaster Sam Shankland dito sa Armageddon Series Grand Final Losers Bracket dahil ito po ay double elimination tournament matapos ngang malaglag si Wesley kay Gukesh sa Indian number 1 at si Shankland naman ay matalo kay Poland Super Grandmaster Jan Kirsistof Duda. Nagkita sila dito sa losers bracket. May pag-asa pa rin naman silang makarating sa dulo, yun nga lang, makakaharap nila sa winners bracket ay twice to beat sa pinaka-final nitong grand final series na ito. Okay, bago po tayo magsimula, ay akin munang ipatalastas mula po sa Ozami City ang First Governor Henry S. Owaminal Chess 4-in-1 Team Festival. Ito po ay may rapid tournament individual at team, blitz tournament individual at team, meron din itong lectures, workshop for kids, and simultaneous with Grandmaster Eugene Torre. Ayan. Gaganapin po ito sa darating na November 10 to 12, 2023 at City Auditorium, Osamis City. At papaano ba mag-register? Ito po ang mga detalye. Bukod pa dyan ay ipopost ko po ito sa ating Facebook page Kamatyas for more details. Ang contact persons natin ay si Arena Grandmaster Engineer Ray C. Urbis Tondo, ang tournament director natin sa cellphone number na 0917-722-0374. Ayan. Sa iba pang detalye, ipopost ko na lang po sa ating Facebook page Kamatyas. I-click nyo lang ang link doon para mas makita nyo kung papaano makakasali sa 4-in-1 Chess Team Festival na ito mga kamatyas. Malupait sang Osami City. Thank you, Governor Henry, sa inyo pong suporta sa chess community. Okay, simulan na agad natin. Lalahatin po natin ang kanilang naging match. Game number 1, white si Wesley ang ginawa nag E4. E6 si Shankland, French defense ang ginamit at nag-classical French nag E5. Knight FD7, F4, C5, Knight F3, Knight C6, Bishop E3. Hindi na po bago ang linya na ito. Palagian ang ginagamit. Bishop E7, Queen D2, A6. Ayan, para mag-B5 ang black. Nag-A3, protection lang sa B4. Para pag kumapture sa D4, walang mga Bishop B4 mamaya. At nag-B5, sinabayan na. Bishop D3 develop, castle, nag-F5. Ayan, para pagtakpan ang diagonal pressure papunta sa H7. Inenpasan capture na para manatiling may pressure pa rin. At Knight takes F6, nag-King H1. Prophylactic lang muna, ilag muna. At nag-C4, pinaatras ang bishop. Nag-B4, aba, talagang grabe atake. Capture. Bishop takes B4, nag-Queen E1 at dyan pa lang nawala sa talaan ng aklat mga kamatyas. Dahil sa mga nagdaang laban, ang ginawa na dito ay Queen C1. Ayan. Okay? Pero ang gusto ni Wesley, Queen E1 para ililipat niya ang Queen papunta sa king side. At nag-Knight E4. Ayun, pin lang. Bishop D2, kinontra ang pin. Capture. At nag-Bishop D7. Queen E3, ilag sa pin. A5 para mamaya may A4, patibay lang din sa bishop. At nag-G3. G3, patibay lang din sa F4. Rook B8, Knight A4. Mamaya pupunta sa C5, timing lang. Knight E7, Knight E5. Yun nga lang, buong-buong nakuha ni Wesley ang E5 square. Knight F5, atake sa Queen, Queen F2, Bishop E8, Bishop G4, Bishop D6 at nag-C3. Yun lang. Yung C3, kitang-kitang pinababa ang evaluation bar ng puti. Dapat daw ang tira, Knight C5 na. Sugod na. Threat na kagad sa E6. Ngayon, pag kinapture yan, capture, and Rook takes B2, magro-Rook F B1. Yan ang gusto dito ng computer engine. Yun nga lang, medyo mahirap tanggapin kasi mapipingasan ang puti sa pawn B2. Balik tayo sa C3 na ginawa at kumapture na sa knight, capture, bishop takes, rook takes, nag-G5. Ayun, pressure sa F4, basag, nag-queen D2, king H8, prophylactic lang, rook A, A1,
At nag-queen b6, pinilahan ang pawn b2, kumapture sa g5, knight e3 na double pero may capture naman with check. At nag-bishop h3, protection sa f1 square. At nag-d4, ayun. Pagtira ng d4, kitang-kita, bad move mga kamatsas. Lumamang kagad ang puti. Dapat daw ang tira ay queen b7 bago mag-d4. Timing lang, no? Hindi pala pwedeng capturein ang knight kasi may d4 discovered check, madadali ang queen sa e3. Kaya, yun ang the best, ano? Pero balik tayo sa d4, kumapture, queen c6 check, bishop g2, dapat daw king g1. Dalawa na lang ang pagpipilian, ano? Nadali pa yung mali, oh. Bishop g2, knight takes g2, queen takes g2, at nag-queen b5, tiniret ang pawn sa b2, rook f1. Ayan na, tapatan ng tore sa tore, pero hindi pa rin sang-ayon si Stockfish, dapat daw h4. Space lang, patibay sa g5, no? Pero balik tayo sa rook f1, kumapture, capture, queen d5 check, ay nadali, may ganun pala. Queen g2, naku po, lalong nadali. Dapat pala dito persado ng kaso masakit sa mata kasi tatanggapin makakapture tapos may check pa. King G2, Queen E4 check. Ayan. So, equal lang, ano? Kumpara dito sa Queen G2. Ayun. Akala ni Wesley dito ka-capture na genius ni Shankland. Yan pala gagawin, no? Oo nga. Oo nga, no? Isang C3, A3, ang layo ng paspon. Paano aabutan yan? Ayun. Naku po. Gracious na king and pawn ending. Ayun. At dito po ay nag-resign sa game 1 si Wesley. Kasi hindi siya pwedeng humabol eh. Limbawa, mag-G6 na ganyan. Hindi naman kakapturing yan. Magkuqueen lang eh. O pag chumek, dito lang. Kulang ng isang tira palagi ang puti lalabas. Pag kumapture dyan, o di queen takes c3 na, kuha eh. O, nakakontrol eh. So, talo talaga ang puti. Nadali si Wesley sa game number 1. Sa game number 2, must win si Wesley para umabot pa siya sa Armageddon. Silipin na agad natin. Nag-D4 si Shankland, Knight F6 si Wesley, C4, E6, Knight C3, D5, approaching Queen's Gambit, Bishop G5. Ayan, naalala ko si Kasparov. Mahilig mag-Bishop G5 variation sa Queen's Gambit declined. Kumapture sa C4. Ayun. Nung ni-review ko yung video nito, no, ang sabi dito ng commentator, nakalimutan ko sino, ay ito raw yung pinaka-aggressive na pwede nang pasukin sa ganitong line. Kasi wala eh, must win eh. E3, C5, pressure sa D4, Knight F3, kumapture sa D4, Knight takes D4, A6, protection sa B5, capture, Bishop E7, castle, Rook C1, at yan naman ang novelty dito sa game number 2 dahil sa mga nagdaang laban, mayroon ng tumira ng Bishop E2, Queen E2, at may tumira ng Queen F3. Ngayon pa lang naitala sa Lichess Opening Database ang Rook C1, B5, Bishop E2, Rook A7, ilag na kasi talagang sisibatin ng Bishop yan dyan, at nag-Queen B3, Queen A5, ayun. Queen A5. Para ilalagay yung rook sa D8. Rook FD1. Rook D8. A3. Nakikiramdam lang muna dito si Shankland. Rook AD7. Bishop H4. Bishop B7. Develop. Bishop G3. King F8. Ayun. King F8. Ang lalim ng tira ng king okay. Para ilag na rin sa paparating na Knight takes E6, baka mamaya masacrifice ng ganyan, di ba? At teka muna, bakit hindi pwede Knight C6? Meron ba kinakatakutan dito? Wala naman. Yun nga lang ma-exchange, no? May-exchange na nakikita ko dito, hindi na nga pwedeng matabla eh. So hanggat maaari, tinitipid ni Wesley ang pagkakataon or moment na ma-exchange. So na King F8 muna siya. Bishop F3, exchange, obligado naman, takes, at yun. Kasasabi ko lang tinitipid, pero lubos-lubos ang exchange na nangyari. Knight BD7, at nag-Queen D4, Queen B6,
Oh, talagang kala ko nagtitipid. O di, nako, dry end game ito. Ha? Paano ipapanalo to? Naku po. Tabla na lang kailangan ni Shankland. O, check. Okay, itira ko po ang... O, wala pa naman nangyayari, no? Kinapture, wala pa nangyayari. E5, E4, G6, F4. Ayun, sinabayan. Exchange na rin. Capture. Dito kasi, mas maraming exchange, mas madaling itabla. Yan ang tsuri sa ganitong tabla lang ang kailangan eh. Exchange. O, Knight B3, check. King D3, kitang-kita sa evaluation bar, equal. King D5, Bishop F4, H5, G3, at nag-Knight G7. Nga pala mga kamatyas, no, pag pinanood nyo yung video nito habang naglalaro sila, face-to-face ito sa Berlin, Germany, no? Meron silang gadget na nakalagay sa kamay na susukat yung heart rate. Nako, si Wesley umaabot ng 150 plus. Si Shankland naglalaro sa 100 and below at kung lumampas man, konti lang sa 100. Pero si Wesley, 150 plus yung heart rate niya. Sabi ng mga nagko-comment doon sa live chat itigil nyo na yan, atakihin na sa puso si Wesley. Malakas ang tibok ng puso ni Wesley. Meron silang ano yata yun, parang Apple Watch nasusukat yung heart rate. Matindi. Okay, Bishop E3, balik tayo. Knight E6. Nag-H3. Knight E5 check. King C3, ayun. Doon nagkaroon. Teka muna ha, tinan nyo po yung evaluation bar Dapat daw kasi Bishop F4. Para walang Knight E5. Pambira yan Oh, grabe, lumaki evaluation bar. Napingasan ng pon. Naku po. Wala na. Hindi ko po maipakita yung time kasi wala tayong source na maipakita yung time. Pero sa PGN nila may time naman. Pag inano ko na dito, wala Ayan Ayun, nagkaubos-ubos ang pawns at dito po naipanalo ni Wesley ang game number 2. Na blanderation si Shankland sa endgame. Ano ba yun? Ataranta. Okay, dahil dyan, umabot sila sa Armageddon. Time control, 5 minutes ang white, black 4 minutes. Itatabla lang ng black tapos na ang laban. Sino pa kaya sa kanilang dalawa ang mananatiling buhay sa losers bracket? Silipin natin ang Armageddon fight. B3. Nako, ginamit na ni Wesley ang kaniyang pamatay na Larsen's opening. D5, Bishop B2, Bishop F5, Knight F3, E6, G3. Bakit yan ang ginamit ni Wesley? Kasi hindi pa po ito highly well-studied, no? Kumbaga parang marami pang mga ways kung papaano maililigaw ang kalaban niya sa bookline. Ayan, pattern lang. Queen E1, C6, E4, Bishop H7, Queen E2. At nag-A5, babasag sa A4, pinigilan ni Wesley, nag-B5, E takes D5, kinapture na at yan naman ang novelty sa Armageddon fight na ito dahil sa mga nagdaang laban, Knight D4 na po ang na-try dito. Pero okay naman sa puti diba? Pero kumapture si Wesley, capture bago nag-Knight D4. Tingnan natin kung ano pagkakaiba. Queen B6 na bad move dito si Shankland. Yun lang, kitang-kita sa evaluation bar. Pataas ng pataas. Dapat daw ang tira ay Rook C8. Kasi pag sumabay ng capture, hindi pwede, no? Kasi mabibitin ang pawn sa C2. Oo nga, no? Pero Queen B6 ang ginawa. Capture, Bishop F6 muna. Ayun, nag-in-between. Teka muna mga kamatyas Ano meron kung tuluyan lang ng capture yan? Bawian lang. Ay, oo nga. May Bishop takes Knight. Bitin ng Bishop sa E7. Ay, naku, sakit pala nung paparating. Kaya pala nag-in-between move muna Nag-Bishop F6 muna, tineret muna ang Knight. At nag-Knight C4, ayun, threat sa Queen. At nag-Queen C5, ilag. Capture. Knight B6, ilag ang Knight. Knight F3. Suportado kasi Bishop, no? Exchange. Queen takes at nag-C4. Yun lang. Ang dami niyan. Massive ang pawn, 5 pawns sa black, 6 pawns sa puti. So, 1 pawn down ng black. Quality down pa. 1 pawn down na, quality down pa. Ang sakit. Sakit naman ito. Tabla lang kailangan no?
Umilag ang bishop and d4. Nako, eto na threat. C5, dodoboli na. Knight d7, umilag, rook d2. Ayan, nagtyaga na si Wesley. Ingat-ingat. G5, knight g2, lilipat sa e3. O pagka ganito, kailangan pakabait na. Ay, kasi lamang na eh. Hindi naman kailangan hatawin ng hatawin pa. No? So, nag d5. Ayun, capture. Knight b4. Ayan, tanong. Bakit hindi kinapture ang pawn sa d5? Meron kasing knight e3. Malalagay po sa alanganin. Babagsak yan. Pipilahan yan. Okay? Kaya dito ang ginawa, nag-knight b4 lang, knight c4. Yun nga lang, isa na namang malakas sa threat yan. Queen c5 umilag at nag-queen e3, hamon queen to queen. Queen c7 at nag-queen f3. Ayan, para di makagalaw ang knight. May bitin sa f6. Nag-a4. Okay, kasi mawawala ang suporta ng knight pag kinapture. Knight ge3. Ayan na, nilagyan na ng kahalili. At knight c5. Yung pawn sa f6 binigay na. d6 muna. Strong attack. And also, we discovered attack. Nag-queen c6. Nakipaghamunan ng queen to queen. Pero inayawan ni Wesley. Pawn ang kinapture niya. Siyempre. At may paparating pang, nako, napakalakas na knight f5 threatening Matias. Nag-knight e4. Double. Ayan. Dito mga kamatyas. Kita ni Wesley yan eh. Yung double na yan eh. Ano kaya ang napilantikan ng mata ni Wesley at tinuloy niya yung queen takes f6 na yan sa kabila na may double? Pakiguess nyo po ang brilliant move sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakakita. Queen takes f7. Ayun. Takes, knight e5 check, king e6, capture. Okay? So, ano pa rin talaga? Quality down pa rin ng black. At pinilahan ng pawn. Rook a3 muna. Wala, di makagalaw kasi. Knight d4. Ano threat? Wala, kinapture lang. Wala naman double eh. Oh. May knight eh. At capture. King g2. So, ingat lang sa f3 square. Knight e4. Rook d3. King e5. Knight c4 check. At nag-resign na po si Shankland. At damang-dama ni Shankland dito. Pag napanood nyo po yung video, ayan, punta lang kayo sa YouTube channel na World Chess. Makikita nyo po yung kanilang live streaming dito, no? Recorded yon. Talagang si Shankland na pag ano, nanghihinayang siya. Kasi nga, itatabla na lang niya eh. 2 games, last 2 games, itatabla niya lang, pareho pang natalo na straight. Buhay pa si Wesley. Dito sa Losers Bracket, ipakita ko po sa inyo ang kanilang updated bracket dito. Ayan, so dahil nanalo si Wesley kay Shankland, ang makakalaban niya next sa Day 5, September 18, ay si Richard Rapport na nanalo naman kay Bibi Sara Asabayeba. Ayan, okay. At sa winners bracket naman po, ayun ang mga maglalaban, no? Sa bukas, Day 4, Gukesh versus Duda and Nodirbek Abdusattorov versus Hampi Conero. Okay? So abangan uli natin si Wesley sa Day 5, September 18. Kung mailalive po natin, i-live natin. Ha? Yun nga lang na timing po na busy tayo kaya hindi po natin na i-live. Okay, maraming salamat. Muli po, register na po kayo dito. Sali kayo. Kung taga Manila kayo, di kontakin nyo lang si Engineer Ray Urbistondo para kayo po ay makasali sa napakagandang chess festival na ito sa Osami City. Ayan, sana makapasyal din ako dyan. Engineer. Maraming salamat po at ito po ay endorsed din ni Mr. Lito Dormitorio. Siya po yung nagtap sa akin na ito po ay i-promote ang napakagandang tournament na ito sa Mindanao. Maraming salamat. Magkita-kita po tayo sa mga susunod pang chess updates.